With power of safeguard, Nestle, Bear Brand Choco, Bear Brand at ng Downy isang banlaw. Bakit, Marichoy? Bakit mo ginawa yun? Pasensya na. Hindi ko napigilan. Hindi mo kailangan humingi sa akin ng pasensya. Kung pwede, iwan mo muna ako mag-isa. Sabihin mo, Adrian, saan ba talaga galing ang baby niyan? Bakit nasa'yo? Galing sa ampunan. Nakita to ng mga bata at dinala agad nila sa ampunang yun. Tapos inayos agad ni Mother Carmela ang papeles niya sa kinauukulan para may paampun agad. Natatandaan mo yung pinirmahan mo? Hindi talaga tayo lilipat ng bahay, mahal ko. Yun ay para ibigay sa atin ng baby. Kasi gusto sana kitang sorpresahin. At ito ang sorpresang yun, ang magiging anak natin. Sa atin na tong baby? Bakit, di ba? Gusto mo naman talaga mag-ampun? Oo, pero akala ko ayaw mo pa ngayon. Kasi naisip ko na wag nang sayangin ang pagkakataon. Heto na siya. Ayaw mo yata, ibabalik ko na lang sa ampunan. Ano ba naman? Pakiusap mo siyang isole. Baby. Tignan mo yung mukha niya. Napakabait. Wala nakakalam kung sino may hawak ngayon sa anak ko. Paano na lang kung ang tao may hawak sa kanya ay wala rin kinakain? Ay, Diyos ko, ibalik niyo siya sa akin. Utang na loob. Sana may makakita na sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko itutuloy ang buhay ko nang wala siya sa aking piling. Diyos ko. Diyos ko. Hinalikan ko siya. Hindi man lang ako nag-isip na baka dahil sa paghalik ko na yun sa kanya, maaring makaramdam siya ng pagkatakot. Baka dahil doon hindi na rin niya ako tanggapin bilang si Dr. Pablo Cisneros. Juan Miguel. Ikaw pala, Daniel. Kumusta? Mabuti. Gusto sana kitang kausapin. Wala naman akong ginagawa, kaya ayos lang. Kasi tinanong ko si Rocio kung pwede siyang maging asawa ko. At tinanggap niya yun. Balak namin magpakasal kapag naaprubahan na ng korte ang papeles ng diborsyo nila ni Vicente. Binabati kita. Mabuti naman kung ganon. Kung ganon, bilang nakatatandaan niyang kapatid, gusto ko sanang hilingin ang pahintulot mo. Ano pa bang inaasahan mong isasagot ko sa'yo? Pambihira ka naman. Masaya ako para sa inyong dalawa. Mahal na mahal ko ang kapatid kong yun at masaya ako dahil bigo man siya nung una, dumating naman sa kanya ang isang mabuting tao sa katawan mo. May sasabihin ka pa ba? Oo. Ngayon pag-usapan naman natin ang pinsan ko si Marichoy. Juan Miguel? Ikaw pala, Daniel. Kumusta? Mabutit nakita kita, Juan Miguel. Sige, Sir Patricio. Ano po ba yan? Meron tayong usapin na hindi pa natatapos. Ano pong usapan na hindi natapos, Sir Patricio? Kasi parang wala akong maalala. Bakit ba parang naninervyos ka, Juan Miguel? Siguro may dahilan. Bakit mo ko hinahanap, Sir Patricio? Gusto ko na kasi sanang sabihin ngayon ng balita kay Marichoy. Anong sinasabi niyong balita? Tungkol na sa operasyon. Anong operasyon na sinasabi niyo dito? Di ba na-opera na si Marichoy? Operasyon sa mata niyang tinutukoy ko, Daniel. Tinanggap na ni Juan Miguel ang pag-oopera sa mata ni Marichoy para makakita siyang muli. Alam mo na ba ang balita? Si Daniel, yung pinsan ni Marichoy, ay malapit nang ikasal kay Rocio San Roman. Pwede siyang sampahan ng kasong bigamy dahil hanggang ngayon kasal pa rin siya kay Vicente. Kaya nga hinahanap niya para makipag-divorce. Ana Julia. Ana Julia. Ang talino ko talaga. Ang talino ko! Alam mo ba kung ano naisip ko? Isang napakagandang bagay. Sige na, sabihin mo na. Halika mo ako. May naisip akong maganda para wasakin ang buhay at kaligayahan ni Rocio. Siyempre, yun ay susundan naman ng kanyang kapatid, yung doktor ng mga bulag. Mukhang maganda nga ang plano mo. Paglalo kasing nalagay sa alanganin si Juan Miguel. Mas madali siyang magiging sunod-sunuran sa isang gaya ko.